Isa sa mga pinakamahalagang industriya na maaari nating pagtuunan ng pansin, hindi lamang dahil ito ay magandang negosyo at pagkakakitaan, ay ang pagbababoy. Based on statistics, almost 60% ng karne na kinakain ng mga Pilipino ay karne ng baboy. Sa katunayan, ang isang adult na Pilipino ay kumakain ng average of 16 kilos of pork kada taon. Kaya kung ikaw ay nagbababoy, mahalaga ang iyong ambag sa food supply ng ating bansa. Napakaraming paraan para kumita sa pagbababoy, kaya para sa lahat ng mga agri-Pilipino, swak na swak ang backyard hog racing. Alam nyo ba na mahigit 60% sa pinagkukunan natin ng karneng baboy ay mula sa mga backyard hog racers. Kaya kung gusto mong kumita at magnegosyo, tara, samahan nyo ako para tuklasin ang backyard hog racing. Kung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa negosyong babuyan, ang pinakaunang hakbang ay syempre ang pagkakaroon ng baboy. Maaari kang bumili ng biik mula sa malalaking farms o sa mga kakilalang backyard racers. Ang isang biik ay nagkakahalaga ng 3,000 hanggang 4,000 pesos depende sa pinanggalingan at sa kasalukuyang presyo sa inyong lugar. Ngayon, ang susunod na tanong, ano nga ba ang plano mo para sa iyong biik? Palalakihin ba ito para sa karne? O palalakihin hanggang maging inahin at paramihin para sa pagbibenta ng mga biik? Dahil sa mataas ang demand ng karne, isa sa mga pinakakaraniwang pinagkakakitaan ng mga backyard hog racers ay ang pagpa-fattening o ang pagpapalaki ng baboy hanggang sa pwede ng katayin at maging karne. 6 na taon nang nag-aalaga ng baboy si Dennis Ampon. Iniwan niya ang kanyang trabaho upang maging full-time hog racer. Mula sa iisang baboy noon, ngayon ay mayroon na siyang 10 inahin. Nakatuon si Dennis sa fattening o pagpapalaki ng baboy hanggang sa ito ay handa ng ibenta. Ayon sa kanya, malaki ang naitutulong ng pagbababoy sa kanyang kabuhayan. Pagpa-edukar sa ako ang estudyante sa uban nga expenses diri sa kuan parehaan ni particular sa amuang farm, expansion diri sa building diya sa rest house mao na invest aning pagbaboy. Nang dahil sa income sa pagfa-fattening, napaaral niya ang kanyang mga anak at napaayos ang kanilang bahay at syempre, expansion ng kanyang babuyan. Kining nakita ninyo dire kining front kining para sa mga kuan sa anay hantod na didto. Kuan na tanan income na tanan sa baboy. Ang karaniwang target weight sa fattening ay 90 kilos pataas na tumatagal ng 4 hanggang 5 buwan ng pagpapakain. Mula pagkapanganak, pakainin ang biik ng piglet booster feeds na may average na halaga na 90 pesos kada kilo sa loob ng 30 days. Sa panahong ito, makakaubos ang bawat biik ng humigit kumulang 3 kilo. Sa edad na 35 hanggang 60 days o 2 buwan, pakainin naman ang pre-starter feeds na may average cost na 60 pesos kada kilo sa loob ng 25 days. Isunod ang starter feeds sa edad na 60 hanggang 90 days o 2 hanggang 3 buwang gulang na may average na 44 pesos kada kilo sa loob ng 30 days. Pinaka-critical ang grower stage, edad 90 hanggang 135 days o 3 to 4 months. Sa yugtong ito, ang grower feeds ay nagkakahalaga ng 42 pesos kada kilo at ipinapakain sa loob ng 45 days. Pinakahuli ang finisher feeds na naghahanda sa baboy para sa bentahan, para sa pagpapabigat at pagpapaganda ng kalidad ng karne. Ito ay may average na 41 pesos kada kilo at ipinapakain mula 135 days hanggang sa harvest o pagbenta. Sa kabuuan, ang isang biik ay kumukonsumo ng humigit kumulang 220 kilos ng feeds o halos 4 na sako na may kabuuang halaga na nasa 9,900 pesos. Ang average na ito ay base sa premium o high-end feeds as of 2026. Isang tip, mas mainam bumili ng feeds kada sako o wholesale upang mas makatipid. Sa gamot naman, kailangan ang pamurga, iron at vitamins na itinuturok o pinapainom mula pagkapanganak hanggang paglaki. Kung mula sa sarili mong inahin ng biik, mahalaga rin ang bakuna at antibiotics. Sabihin nating bumili ka ng biik sa halagang 3,500 pesos. May feed cost na 9,900 pesos, gamot na 300 pesos at 100 pesos para sa tubig at kuryente, ang kabuuang puhunan mo kada baboy ay nasa 13,800 pesos o humigit kumulang 13,000 pesos hanggang 15,000 pesos.
Kung makuha mo ang timbang na 100 kilos at ang live weight price ay 180 pesos kada kilo, maibebenta mo ang baboy sa halagang 18,000 pesos. Ibig sabihin, may kita kang 4,200 pesos. Yan ang iyong net income. Sulit ba ito? Syempre naman. Sa loob ng 4 na buwang pagpapalaki, may tinatayang 23% profit margin o humigit kumulang 5% kada buwan. Para ka na ring nagpautang ng pera at kadalasan mas mataas pa ang balik kumpara sa bangko. At syempre, kapag mas marami ang alaga, mas malaki ang kita. Halimbawa, sa 2 baboy na tig 100 kilos, may net income ka na 8,400 pesos. Sa 5 baboy, 21,000 pesos. At sa 10 baboy, 42,000 pesos. Pero mga kababoy, tandaan, ang negosyo ay may kaakibat na risk. Ang live weight price ay pabago-bago. Minsan mababa, minsan naman jackpot. Depende sa market, season at lokasyon. Kaya mahalagang pag-aralan ang galaw ng presyo sa inyong lugar. Gamitin ang mga computation na ito bilang gabay lamang. Ibang usapan naman kung ikaw mismo ang magha-harvest o magkakatay at magbebenta ng karne. Dahil mas mataas pa ang potensyal na kita rito. Bida rito ang Agri-Pilipino na si Clary Vence Pangantihon, isang may-ari ng sari-sari store sa Arakan, North Cotabato. 10 taon na siyang nagtitinda sa kanyang sari-sari store, hanggang sa naisipan niyang mag-alaga ng baboy at magbenta ng karne. Abag-abag pud sa kanang among tindahan nga grocery kay sa una ang grocery na mo dili pa kayo as in nga dako kayo mo nang nagkuan pud mi sa feeds mo to nga murag na daghan na pud among order nga feeds nag-umpisa mi og buhi-buhi sa baboy kay at least nga ang among gipalit nga feeds in case nga dili mahurot na mukaon sa among feeds. Maaga pa lamang ay ibinabiyahin na nila ang kanilang kinatay na baboy. Pagkatapos, hinihiwa ito sa iba't ibang cuts at idinidisplay sa kanilang tindahan. Ayan, maaari na itong bilhin ng kanilang mga suki. Nakatabang gid siya sir sa among pangabuhi in case nga na aming emergency nga gamitan na gid mi makuhaan og kanang income. Ilagay natin na kinatay mo ang baboy sa timbang na 100 kilos. Ang carcass o ang malinis na katawan ng baboy na pwede nang hiwain ay nasa humigit kumulang 75 kilos. Samantalang ang karne na pwedeng ibenta ay nasa 60 hanggang 65 kilos. Ang karne ay kinaklasify depende sa cut. Ang liempo o belly, tenderloin o lomo, pork chop at spare ribs o tadyang ay tinatawag na premium o high-value cuts na naibibenta mula 320 hanggang 400 pesos kada kilo. Ang kasim o shoulder at pigi o ham o leg naman ay mid-value cuts na may retail price na 260 hanggang 330 pesos kada kilo. At ang buto-buto, taba, balat, leeg at iba pang trimmings ay low-value cuts na nabibili mula 120 hanggang 220 pesos kada kilo. At hindi lang yan, syempre, may kita rin sa byproducts na ibebenta rin ang atay, bituka, ulo, dugo at iba pang lamang loob. Ipagpalagay natin na kinatay natin ang 100 kilong baboy at nakakuha tayo ng 33 kilos ng premium cuts, 32 kilos ng mid-value cuts at 16 kilos ng low-value cuts kasama pa ang mga byproducts. Kung may benta lahat, maaari tayong magkaroon ng tinatayang sales na 27,500 pesos. Ibig sabihin, sa isang katay na may average cost na 14,000 pesos at labor na 2,000 pesos, makakakuha ka ng net income na 13,500 pesos. Tiyak na mas mataas kumpara sa pagbebenta ng live na baboy. Ang tanong, sulit ba? Syempre naman. Sa loob ng 4 na buwan, maaari kang magkaroon ng gross profit margin na humigit kumulang 50% o mga 12% kada buwan. Mas mataas ito kumpara sa pagpapatulog ng pera sa alkansya, bangko o sa kaibigang hindi na marunong magbayad. Lalo na kung volume ang katay. Sa 2 baboy na tig 100 kilos, maaari kang kumita ng 27,000 pesos. Sa 5, 67,500 pesos. At sa 10, 135,000 pesos. Siyempre, nakadepende ito kung 100% mong maibibenta ang iyong karne. Kaya mahalagang may meat shop ka o marunong kang mag-market, online man o offline, para masigurong walang masasayang. Kung may processing ka pa, karinderya o litsunan, ibang usapan na naman ang kita. At tandaan, huwag basta-basta magpautang. Mahirap maningil, nakain na nila, nailabas na nila pero hindi pa bayad. Magkakalamat pa ang inyong friendship.
Yes, may pera talaga sa pagbababoy, lalo na't maganda yung harvest mo. Di mo ma-feel yung profit pag isa or dalawa lang yung inalagaan mo. Kaya sinasabi ng iba na ang pagbababoy is parang nag-aalakan siya lang. Pero pag more than 10 heads yung inalagaan mo, ma-feel mo talagang may kita ka, lalo na't maganda yung presyo. Iwasang magpakain ng mga tirang pagkain dahil maaari itong pagmula ng ASF o African Swine Fever. Siyempre, piliin ang mapagkakatiwalaang source ng feeds o agri-vet na nagbebenta ng abot-kaya at dekalidad na feeds at gamot katulad ng Cavalier Agri-Vet Supply. Sa pag-aalaga ng baboy, kailangan talaga natin mag-invest ng pera. Lalong-lalo na sa feeds. Kasi si feeds yung isa sa nagpapalaki ng cost of produce. So, mga factor naman and methods para makakatipid kasi yung pag-aalaga is kailangan at nagsisimula ka talaga sa proper management. Kasi pag maganda yung management mo, less yung ma-encounter natin at ma-experience natin ng mga sakit or outbreak. So, in terms of medicinal cost is makakatipid tayo. Then sa feeds naman is ma-recommend ko yung paggamit ng high-density feeds katulad ng premium hog lines natin na mabibili sa ating Suking Agri-Vet. Kasi pag high-density feeds gamit nyo, maganda talaga yung palatability or panglasa ng feeds. So, dyan natin mamimit yung FCR o tinatawag nating feed conversion ratio, efficient feed conversion ratio sa ating mga alaga. Mahalaga din na sumunod tayo sa rules and standard ng slaughter o pagkakatay. Mas mabuti na sumunod tayo sa process sa pagkatay ng ating baboy at dalhin ito sa pinakamalapit na slaughterhouse. Kasi meron tayong batas na sinusunod sa Republic Act 9296 o ang Meat Inspection Code of the Philippines. Hindi lamang sa pagpa-fattening at pagkakarne pwedeng kumita sa backyard hog racing. Sa susunod, pag-usapan naman natin, paano nga ba magpapalaki ng isang inahing baboy? At paano nga ba kumita sa pagbebenta ng mga biik? Lahat ng yan at iba pa sa susunod na Outlook. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa ating official social media accounts. Ito po si Angelo Caballero, ipanalo ang Agri Pilipino.